At nagbabalik po tayo dito sa Manggagawa Ngayon, Usapang Karapatan sa Makabagong Panahon. Kasama niyo pa rin ako, si Tin Alvarez, na sisiguraduhin hindi bitin ang kalaman ng manggagawang Pinoy pagdating sa mga usapin tungkol sa ating karapatan. At para sa ating unang episode, pag-uusapan natin ang mga issue at ang kalagayan ng manggagawa dito sa Pilipinas. Sasamahan tayo ni Ka Benji Velasco, ni Prof. Benji Velasco, isang assistant professor mula sa University of the Philippines School of Labor and Industrial Relations. So, hello Ka Benji. Bumati na po kayo sa Okay. ating listeners. At magandang araw sa mga tagapakinig ninyo. Ayun. Ayun po, una po tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na po natin ang usapan, no? Yung una po nating katanungan, ano po ba yung mga pangunahing issue na kinakaharap ng mga manggagawa sa Pilipinas ngayon? O medyo mahaba yung listahan na yan kung babalikan natin lahat, baka abutin tayo ng buong araw. Pero siguro yung mga ilang pinaka-importante, una, yung daing ng mga tao sa mababang sweldo. Siguro hindi na kailangang i-memorize, di ba? Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Nitong huling 3 taon, matapos yung pandemya, ay taon-taon nagtataas ng minimum wage. So, pero ganun pa man, hirap pa rin yung mga manggagawa. Sa ilang mga pag-aaral, umaabot ng mga 100 piso yung nawala sa halaga ng sweldo. Ito kasi yung pag kinumpara mo yung nakukuha mong sweldo at saka yung hindi kayang mabili nung sweldo mo kahit pa tumaas. Dahil nga mas mabilis yung pagtaas ng presyo ng bilihin. So parang sabi nung mga group, labor unions, nasa 100 piso yung utang ninyo sa amin Kaya may patawagan na mga nasa 150 pesos na legislated increase para sa lahat. Kumbaga dapat all daw, hindi lang yung mga minimum wage earner. Yung trabaho kasi siyempre mga may trabaho, sumisweldo, pero kapos. Pero marami-rami rin yung Pilipino na actually walang trabaho Kung official figures nasa mga 5% lang yan mula sa double digits ng pandemic. Okay. Pero kasi alam mo may fine print yung definition ng sino yung employed at saka unemployed. So kapag nagtatrabaho ka ng 1 oras sa nakalipas na 2 linggo kung kailan nag-survey yung PSA, aba, employed ka na. Ako ng kapitbahay dito na teenager, pwede bang pakilinis yung harapan ng bahay, mga 1 oras siya nagwalis, aba, employed na yon. Okay? Kaya buk kaya bukod sa unemployed, may mataas tayong underemployed. Ito yung mga Pilipino na gusto pa ng dagdag na oras ng trabaho o kaya dagdag mismo ng trabaho. Kasi nga kapos yung kinikita, kung 1 oras nga lang, kasino lang naman yun. Mm-mm. Tapos may malaking bilang na tawag nila dyan outside of the labor force. Kaya hindi sila nabibilang kasi wala sila sa base figure kung statistics ang pag-uusapan. Mga nanay, Ah, ganyan. Okay, hindi sila kasama sa labor force. Okay, kasi kumbaga hindi daw productive labor yung gawaing bahay. Kahit alam natin sobrang hirap noon, di ba? oo, Oh. totoo yan. Kasi yung mga matagal na walang trabaho, kumbaga ang tawag natin tambay. Di ba? Kung mga ilang taong ka nang di nagtatrabaho, tinatanggal ka sa labor force. So artificially bumababa yung unemployment ng Pilipinas sa ganung paraan. Pero malaking problema yan, yung kawalan ng trabaho o kakapusan ng trabaho. Siguro yung dalawang yun ang pinaka-importante para sa mga Yun po manggagawa. yung pangunahin na talagang nararamdaman ng bawat manggagawa po sa Pilipinas, no? Sige po, na-mention niyo po yung sa kalagayan ng minimum na sahod, no? Yung minimum wage natin na hindi sapat at dapat lahat ay nakakaranas ng pagtaas sa kanilang mga sweldo. Pwede niyo po ba ikwento or i-explain po paano po ba ito nakakaapekto mismo sa manggagawa sa kanilang buhay? O kasi kaya naman nagtatrabaho yung mga tao ay para meron silang pambili ng kanilang mga pangangailangan. Ang ganda ng salitang Pilipino, tawag natin diyan, hanap buhay, 'di ba? Mm-mm. So kaya nagtatrabaho ay para merong ikabubuhay.
or kumbaga pambili ng daily bread, kumbaga, di ba? Kung gagamitin mo yung ano. So yun naman yung purpose ng pagtatrabaho. Hindi naman siguro mahal na mga tao kung saan man sila nagtatrabaho. Pasan talagang ano naman ay kumita para may kabubuhay ng kanilang mga pamilya. Pero alam mo ang problema, yung minimum wage sa Pilipinas ay hindi umaabot sa poverty threshold na gobyerno din mismo yung nag-set. At kung maaalala mo, parang mga few months ago, naging malaking issue yung 64 pesos na Yes. pag umakyat ng 64 pesos per day yung gastos mo, ay hindi ka na food poor o nasa Yes. 21 pesos per meal. Di ba sabi ng mga tao, ano ba, paano pagkakasyahin yung 64 pesos or 41 pesos per meal? So mababa yung poverty threshold. Okay? Mm-mm. Pero kapag ikinumpara mo yung minimum wage sa poverty threshold, aba hindi pa aabot ang minimum wage. So kaya ang tawag nung iba dyan, poverty wage. Yung minimum wage sa Pilipinas ay poverty wage. At malaki-laking bilang ng mga manggagawa sa Pilipinas, yung nandyan sa minimum, yung hindi Mm-mm. makalagpas sa minimum. Tawag natin dyan, di ba nga minimum? Pero ang nangyayari dyan parang average wage Mm-mm. or nagiging ceiling instead of a floor na hindi pwedeng bumaba. Ang nangyari, parang hindi ka na makataas sa minimum. At yung minimum ay poverty wage. Ganyan. So yun yung masaklap doon sa ating sistema ng pasahod. Tapos nag-iiba pa yan per region, di ba? Sa Metro Manila Oo. pinakamataas. Pero kapag tumawid ka halimbawa nung maikling tulay ng Sapote mula Las Piñas papuntang Bacoor, lagpas 100 piso ang mababawas sa minimum wage. Pero Tama. pag bumili ka ng Chicken Joy sa Bacoor, ay kaparehas lang ng Chicken Joy sa Las Piñas. Alam mo, Parang 300. nasa ibang mundo pala, bench. Yung sa Na, sweldo ko, gano'n. yap, yap. So yun yung mga masasaklap na katotohanan dyan sa usapin ng pasweldo sa Pilipinas. Alright po. Sige, masasabi po ba natin na ito yung pinakamadalas na lalabag na karapatan ng manggagawa? O may iba pa po na talagang ah nakakalimutan, nalalabag, na nineglect na karapatan ng mga manggagawa ngayon? Well, kung strictly na paglabag sa batas, mababa yung minimum wage, pero kung sinusunod mo yun, syempre hindi ka naman lumalabag. Okay, so ibang bagay pa yung gaano kataas o kababa yung minimum wage doon sa paglabag doon sa minimum wage. So nangyayari din yon, meron at merong mga pasaway na mga employer na mababa na nga yung minimum. Okay, talagang binabarat-patanan talaga todo yung mga empleyado. Meron din naman mga empleyado na kapit sa patalim, 'di ba? Na kahit mababa, katwiran, mas mabuti na kaysa wala. Mm-mm. Ganyan. So, ah pero so merong lumalabag sa minimum wage, makikita 'yan sa datos ng gobyerno. Pero baka mas maraming iba't ibang klase pa na paglabag hindi nagbabayad ng holiday pay, Yes po. kaltasan ng SSS or deductions yung sweldo ng manggagawa. Tapos hindi i-remit, malalaman na lang ng manggagawa pag uutang sana o magke-claim sa SSS, di pala hinuhulog ng employer. So, ano yun? Nangyayari yan sa iba't ibang mga pagkakataon. Kaya marami ring mga kaso na sumasampa sa Department of Labor ukol dyan. Mm. Kaya dapat sa mga listeners natin, bantayan natin kung nagagawa ba ng mga employer natin yung ating mga karapatan, no? Baka wala na tayong mautangan pag tayo, na-check natin yung mga social services natin. Yung mga OT, wala palang bayad, mga ganun, no? OTY, sawag ng iba. Minsan nakakwentuhan ako, sabi nila, labor of love. Naka-out na sila, pero pinapaglinis pa sila, yung mga nasa mga supermarket, pinapag-ayos pa ng mga nakakalat na mga mga goods ano. Pero naka-out na sila. So maraming nangyayari yung mga bagay na yan. At yung minsan yung manggagawa, tinitiis kahit alam nilang mali. Minsan naman, di nila alam na mali. Tinuturing nilang bahagi talaga yun ng kanilang obligasyon o responsibilidad dahil bilang manggagawa. Kaya siguro maganda yung mga programang gaya ng manggagawa ngayon para maunawaan ng manggagawa na meron silang mga karapatan.
Yes, at kaya sa ating mga listeners na nasa commute ngayon, kumakain, nagbe-breakfast, dapat alam natin yung ating mga karapatan, no? At sige, going there, Prof, ano naman yung kahalagahan ng pagkakaroon ng organisasyon? Let's say mga union, mga samahan ng mga manggagawa, para mas mapabuti yung kanilang kalagayan. Oh, so nabanggit ko, di ba, marami sa manggagawa, hindi nila alam yung kanilang mga karapatan. Unfortunately, hindi kasi na walang walang gumagawa ng advocacy. Walang gumagawa ng information dissemination tingil sa karapatan ng mga manggagawa. Puwera na lang sa mga union o samahan ng mga manggagawa. So, yun ang isa actualing masugid na aktor sa lipunan o institusyon o grupo sa lipunan na nagpapalaganap, nagpapaliwanag sa manggagawa hinggil sa ano ba yung dapat nilang nakukuha, ano yung maaari nilang hilingin, di ba? At hindi at ano yung patas na pagturing sa mga manggagawa. So, importante unang-una yung mga union hinggil diyan sa bagay na yan. Hindi kasi bahagi ng curriculum, di ba? Ng Oo. ating paaralan. Although, para mga 2-3 years ago, may ipinasang Labor Education Act. Okay? Na para diyan, although medyo wala masyadong ngipin kasi sangayon sa batas, ine-encourage ang mga senior high school at kolehiyo na mag-offer ng labor education courses. Mm. Ni-encourage, hindi minamandate, hindi inoobliga. Okay, so lalabas uli. Kaya naman bumabalik uli sa balikat ng mga union yung pagpapalaganap. Pero bukod sa pagpapalaganap, ang nagagawa ng union ay bigyan ng puwersa yung mga manggagawa. Kasi hanggat nag-iisa ka na nakikipag-usap sa management, walang ano wala masyadong pressure yon sa management eh. Naalala ko yung sinabi sa akin mga lolo't lola tungkol sa walis tingting. 'Di ba? Ay, Na pag pinagbigkis mo, malilinis mo yung maraming mga maduduming mga bagay sa paligid, 'di ba? So 'yun ang nagagawa ng union pag nagsasama-sama yung mga manggagawa, nagkakaroon sila ng puwersa, yung boses nila pakikinggan, yung kanilang mga hiling ay nabibigyan ngayon ng puwersa kapag ipinanawagan nila. So 'yun yung importante yung magkaroon ng samahan ng mga manggagawa para meron silang boses at puwersa. kaso Prof, parang naalala ko nung pandemic, may mga union na, let's say, pinapasara o pinapatigil ng mga kumpanya nila. Kumbaga, union busting. Paano naman pag may ganong eksena, no, sa kanilang mga ah, kumpanya? O ilinaw natin yung pagtatayo ng union, yung pagsasama-sama ng manggagawa sa isang samahan, yan ay legal. Yan ay Mm. karapatan ng mga manggagawa. Black and white, nakasulat yan. Nasusulat yan, kumbaga. Okay, nasa Labor Code, nasa Konstitusyon ng Pilipinas, nasa mga ordinansa ng Department of Labor. So ano yan, napakalinaw ng bagay na yan. Unfortunately, yan ay isang karapatan ng mga manggagawa na dahil effective. Okay? Mm-mm. Dahil nga kapag may samahan ng mga manggagawa, nagkakaroon ng boses at puwersa. Kaya rin naman parang pinanggigigilan ng mga kumpanya o ng mga sabihin na nating kasabot ng mga kumpanya na kung may natayong union ay buwagin or habang nagtatayo ay idiskarel yung pagtatayo ng union. Yung binabanggit mo, union busting. Maraming mga kaso niyan kahit pa karapatan niya ng manggagawa. Okay? Ah, medyo pabaya yung ating gobyerno hinggil sa paano po proteksyonan yung karapatan ng mga manggagawa. Katunayan, hindi yan marites. Okay? Kung hindi yan ay pinatototohanan ng grupong tinatawag na International Labor Organization. Mm. Ang Okay. ILO ay isang UN agency na naiiba kasi lahat ng ibang UN agencies, gobyerno lang ang kalahok eh. Ang Mm. ILO, gobyerno plus mga employers organizations plus